Wow na wow, matutuwa ang mga DDS nito. Kaibigan, bati-bati na, nakakagulat. FPRRD, pauwi na ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. All you have to do is to tell the former or the president, Marcos Jr., to stick with his position of no jurisdiction. If he brings back the former president in the Philippines, then there will be reconciliation. All he has to do is to ask ICC to bring back the former president here, because his position at the very inception was there is no jurisdiction. And all he has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to the jail the former president. And he is correcting it by asking them to bring him back. Pauwi na nga ba si Tatay Digong? Matutuwa ang mga DDS, pero teka lang, may twist ito hanggang dulo, baka mabigla ka. Ayoko ng gulo, gusto ko ng kaibigan. Mga salitang binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kauna-unahang episode ng kanyang podcast. Simple, tahimik, pero may pinabalak. Pilit na tinatagpi ang naputol na tali. Bigla na lang may mga nagsasabing, bati-bati na ba? Pero teka, matagal na bang may lihim na usapan? Wala pang diretsong sagot, pero itong sinabi ni Atty. Sal Panelo, dating tagapayo ni FPRRD, ang tila nagpasiklab ng bagong pag-asa. Kung pauuwi ni Pangulong Bongbong Marcos si FPRRD, magkakaroon ng pagkakasundo. Ayon sa interview sa GDM noong Mayo 20, simple raw lang ang kailangan. Sabihan lang daw ng Pangulo ang ICC na may pagkakamali, ayusin ito at pauwiin si Tatay Digong. Pero teka, bakit ngayon lang ito sinasabi? At bakit tila may urgency? Pakunti-kunti pero may nabubuong larawan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto niya ng stability, gusto niya ng kapayapaan, gusto niya ng magkaibigan. Pero sa likod ng mga salitang ito, may lumalalim na taktika. Hindi ba't noong nakarang buwan, parang nagkakainitan pa? Hindi ba't may mga banat, may mga patutsada, tapos ngayon, bati na raw? Biglang, pa-podcast, pa-pistok, pa-reconcile? Ano ang iniisip ng ating Pangulo? Therefore, hindi ito basta usapang pamilya lang. May mas malalim, posibleng may plano, posibleng may agenda. Ang tanong kaibigan, totoo ba na pauuwi na ni Pangulong Bongbong Marcos si FPRRD? Kung ito ay totoo, dahil ba ito sa awa? Dahil ba sa politika? O dahil may bagong kabanata sa gobyerno na binubuksan? Ang tanong kaibigan, ang pagbabalik ni Duterte ay hindi basta simpleng pag-uwi. Ito ba ay simbolo ng posibleng pagbabalik ng alyansa? O mas malala, pagbubuo ng bagong puwersa? Kung totoo ngang bibitawan ni Marcos ang ICC, kung totoo ngang tatanggapin niya ang pagkakamali ng kanyang mga tao, then bumabalik tayo sa isang cycle ng power shift. At kung totoo man ito, DDS, matutuwa nga ba kayo o may mas malalim kayong kailangang malaman? Hindi ito script ng drama, hindi rin ito simpleng bati-bati na. Ito ay soft launch ng isang bagong pakikibaka kung saan ang bawat hakbang ay may isang checkmate move sa larong political chess. Kaya naman kaibigan, mga DDS, dilawan, pula, asul, lahat tayo dapat nakikinig dahil baka bukas, iba na ang tono ng musika. Abangan. Have mercy o God at pulihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Sa gitna ng maiinit na bangayan kaibigan, gulo sa politika at mga biglaang balita ng pagkakabati, paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus ang halaga ng kapayapaan, hindi bilang taktika,
kundi bilang bunga ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa kapwa. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang huwaran ng reconciliation. Hindi niya pinili ang gulo kahit karapat dapat siyang mag-aalit sa kasalanan ng mundo. Sa halip, siya ang gumawa ng paraan para tayo'y mapag-isa muli sa ating Panginoong Diyos. Kahit siya pa ang kailangang dumanas ng krus. Sa panahon kung saan ang makapangyarihan ay tila may kanya-kanyang agenda, tinatawag tayo ng ating Panginoong Jesus na tumayo sa panig ng katotohanan at kapayapaan. Hindi ng panlilinlang o pagkukunwari, ngunit ang kapayapaang itinuturo ng ating Panginoong Kristo ay hindi lamang tungkol sa katahimikan o kawalan ng sigalot. Ito ay kapayapaan na bunga ng katarungan, kaibigan at pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Sa mga tuwid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, huwag tayo mapighani agad sa mga bati-bati ng mundo. Suriin natin ang puso ng bawat galaw. Ito ba'y para sa kapakanan ng bayan o para sa pansariling interes lamang? Sa dulo ng lahat ng ito, ang ating Panginoong Jesus ang tunay na hari ng kapayapaan at ang kanyang krus ang tanging daan tungo sa tunay na pagkakasundo, hindi sa pumumulitika kundi sa pananampalataya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. At kami po'y lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Naturuan niyo po kami maging daluyan ng iyong kapayapaan. At naway pakalinisin niyo po kami upang kami po'y karapat-dapat sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maibigin sa aming kapwa, hindi para sa sariling interes o kapakinabangan, kundi para sa kalooban mo po na siyang tunay na nagdudulot ng katarungan, pag-ibig at pagkakaisa. Sa gitna ng mundo ng pagkukunwari, bigyan niyo po kami ng paningin na nakakakita ng totoo at puso na laging nakasentro sa iyo. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.